Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 16, verse 27. Mahal kayo ng Ama, minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Your devotion to God. Ano po ba ang meaning ng salitang devotion? Ang meaning po niyan ay malalim na pagmamahal sa Diyos. Marami nagsasabi, I am willing to suffer for God kasi mahal na mahal ko siya. So, may idea tayo ng devotion sa atin pong puso. Kaya lang po, kailangan tignan natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa tunay at malalim na pagmamahal natin sa Diyos. At yung pagmamahal na yan ay natutunan natin nung tayo nanalig sa ating Panginoong Hesus at minahal natin siya. Nakilala natin ang Ama. Kaya alam niyo po, our devotion to Christ ay devotion din natin yan sa ating Ama sa langit. So unang-una, ano po ba yung ibig sabihin ng salitang devotion? Malalim na pagmamahal sa Diyos ay nag-uugat po yan sa tinatawag na fear of the Lord. Kaya alam niyo po sa Old Testament, laging binabanggit po yung salitang fear of the Lord. Ito po'y kakaibang fear. Ito yung fear na nagmumula sa pagmamahal mo sa Diyos. Ibig sabihin lang dapat inuuna mo siya palagi at meron kang awareness ng kanyang presence sa iyong buhay. Kaya natatakot kang gumawa ng kasalanan dahil mahal mo ang Panginoon. At higit sa lahat, kinikilala mo na present siya sa buhay mo at siya ang pinagkakatiwalaan mo ng lahat ng iyong mga pangangailangan sa buhay. Yun po yung tinutukoy na fear of the Lord. Aware ka na naririyan si Lord. Hindi yung natatakot ka lang sa kanyang parusa. Iba pong fear yon. Ang fear of the Lord, nag-uugat po yan sa pag-ibig. At dito po sa Psalm 34 verses 8 and 9, nasabi diyan, taste and see that the Lord is good. Pansinin niyo, mabuti ang ating Diyos. Blessed is the man who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing. So yung fear po dito, nag-uugat po yan sa pag-ibig natin sa Kanya dahil ang Diyos ay mabuti. At ano po ang nagiging resulta niyan sa buhay ng isang tao? Nagkakaroon siya ng tinatawag na sufficiency sa buhay. Hindi siya nagkukulang. At pinagpala siya. Dahil alam niya na yung buhay niya, pinagkatiwala niyang lubos sa Panginoon. So, yun po dapat ang maging karanasan natin kung tayo po ay meron tinatawag na pure devotion to God. Number 2 po, yung binanggit ko kanina sa John chapter 16 verse 27. Sabi po diyan, the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came from God. Pansinin niyo po nung magkasama po yung salitang love and believe. At hindi niyo po ba napapansin na kailangan kung mamahalin natin ang Ama at mamahalin natin ang Panginoong Hesus, kailangan mahalin natin yung kanyang salita. Yun po sinasabi ng John chapter 14 verses 21 and 23. Bakit kaya? Kasi kailangan po yung ating pagmamahal sa Kanya nababase po sa katotohanan, sa facts. Kaya nga po, kailangan may unawa po tayo kung sino siya. Bakit? Kasi po, ang idolatry, nadidevelop po yan sa maling pagkakilala sa Diyos. Kailangan makilala muna natin ang Diyos biblically. Madaling sabihin, mahal ko siya. Willing akong mag-suffer para sa Kanya. Pero ang tanong, kilala mo ba siya? At makikilala mo lamang siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya bago mo sabihin, mahal mo si Lord, kilalanin mo muna siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya hindi po ako naniniwala na isang tao mahal niya si Lord pero wala siyang alam na Word of God. At hindi niya alam yung mga katotohanan patungkol sa Diyos na nagmumula sa Biblia. Para masabi mong mahal mo ang Diyos, kailangan may pananampalataya ka. At ang pananampalataya, nag-uugat yan sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 8 ay ganito, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. So, pansinin nyo, magkasama again yung love and believe. Kasi kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na sinasabi ng Biblia, dun mo ibabase yung pagmamahal mo sa Kanya. At anong magiging bunga niyan? Magkakaroon ka ng tinatawag na inexpressible and glorious joy sa iyong
buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, mag-aral din tayo ng salita ng Diyos para mas matuklasan pa natin at makilala ang personality ng Diyos. Ano po, marami kasi sabihin, mahal ko ang Diyos, pero hindi nila mahal ang salita ng Diyos. No? So, maaring mali yung Diyos na sinasamba nila. Maaring hindi Diyos ng Biblia yung kanilang sinasamba. Ano po? Pangatlo, you have to entrust your future to Him. Kailangan po marunong tayong ipagkatiwala yung ating bukas o yung kinabukasan natin sa Kanya. Ano po? Hindi lamang yung ating past, yung ating present, kundi yung ating future. Anong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9? No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. At anong sabi ng Romans chapter 8 verse 28? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So mapapansin nyo, no? Ang binabanggit po dyan na pangako, ano po, ay para doon sa mga nagmamahal sa Kanya, no? Malinaw po ang Biblia dyan, for those who love Him, no? Kaya alam niyo po, ibig sabihin lang yan, pagka nagmamahal tayo sa Diyos, pinagkakatiwala natin sa Kanya yung ating kinabukasan at namumuhay tayo doon sa Kanyang purpose. Pagka hindi mo kayang ipagkatiwala sa Diyos ang iyong kinabukasan, hindi mo siya tunay na minamahal. Kaya marami ngayon, balot sila ng takot sa kanilang puso. No? Hindi nila ma-enjoy yung kanilang Christian life kasi hindi nila kayang ipagkatiwala yung kanilang buhay sa Panginoon. Kanilang kinabukasan sa Panginoon, napapagod sila sa buhay na ito, nahihirapan sila sa buhay na ito. Kasi ang gusto ng Lord, pagkatiwala mo sa Kanya ang iyong kinabukasan. That doesn't mean wala ka nang gagawin sa buhay na ito, no? Na maghihintay ka lang. Pero dapat po yung pag-iisip mo, no? Na alam mo in your heart yung pangako ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9 na ang Diyos may inihahanda na maganda at mabubuting bagay, no? O kinabukasan para sa iyo. Kaya tayo po, nakakapagpahinga tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya. At taglay-taglay natin yung pag-asa na ang Diyos kumikilos gumagawa para sa ating ikabubuti. Kaya magiging magaang po ang paglakad ninyo sa buhay na ito. Panghuli po yung tinatawag na unqualified or pure devotion na sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So dito mapapansin nyo yung pure devotion ang hinihingi ng Diyos. Ano po? Kasi siloso po siya. Gamitin ko lang po yung term na siloso, pero hindi po yan talaga yung katulad ng pagsiselos na katulad ng sa tao, no? Kasi sabi ng Lord sa Exodus chapter 20 verse 5, I am a jealous God. Ang gusto lang ng Panginoon, yung pure na pagmamahal ang ibigay mo sa Kanya. Walang kahati. Ano po, kaya mapapansin nyo rin po yan sa Matthew chapter 6 verse 24 at 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Yung po sinasabi ni St. Paul, pure devotion. Ano po, pagmamahal sa Diyos na walang kahati. Bakit kaya ginamit sa Matthew chapter 6:24 yung pera, ano po, o salapi? Kasi sa ngayon, maraming tao, no, mas mahal nila yung salapi kaysa sa Diyos. Kaya yan ang number one idol ng tao ngayon eh. Ano po, hindi na tayo gumagawa ng mga batong Diyos-Diyosan o yung tayong mga nakaunawa ng salita ng Diyos, wala na tayong mga rebulto o yung tinatawag na mga images. Pero minsan ang idol natin, alam niyo po, pera. Ano po, kaya dyan po minsan maraming tao no po, ang natutukso at napapalayo ang puso sa Diyos dahil po sa pera at mga material na bagay. Ano po, kaya mahalaga po mga kapatid, ano po, yung pure devotion bago natin masabi no, na talagang tayo'y devoted to God. Ano po, totally surrendered tayo at walang kahati si Lord sa ating puso. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.